Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, inaasahan na pagbobotohan ng House of Representatives ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong darating na Lunes, May 11. Naharap ang Vice Presidente sa impeachment dahil sa di umanong korupsyon sa kanyang confidential funds, hindi mapaliwanag na yaman at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan ng boto ng 1/3 ng miyembro ng mababang kapulungan o 106 na mga miyembro para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 9, 2026, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dahil nga ho magbobotohan na ho sa Lunes ito tanong ho natin sa bayan, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, tinansmit na ho nung House Committee on Justice yung kanilang report na dito nga ako sa impeachment ni VP Sara Duterte at kung saan unanimous ay naging botohan 53 ho ang bumoto pabor ho na meron hong probable cause dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ito ay transmit na ho sa plenaryo last week, doon sa plenary. Kung saan nga ho, inaasahan ho natin na magbobotohan na ho sa Lunes. Itong mga miyembro ng mababang kapulungan o House of Representatives ukol ho sa impeachment ni VP Sara kung siya ba ay may impeach sa Kongreso nga ho, At yun nga ho ang sinasabi nila, yung articles of impeachment ay itinransmit na ho sa mga miyembro ng Kongreso, kabilang na rin ho yung ebidensya. Kaya ayan ho, sa Lunes dapat ho ay nabasa na ho nila, magbobotohan ho sila isa-isa at sasabihin ho nila kung sila ho ay naniniwala na dapat ma-impeach o dapat ho ma-dismiss nga yung complaint laban kay VP Sara. So ano ho ba yung laman ng articles of impeachment? Siyempre nandyan ho yung confidential funds. 600 plus million ho na confidential funds ang sinasabi nga ho na hindi ho maipaliwanag kung saang nadala ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayan ho. At ito nga ho, naging infamous na nga ho itong mga Mary Grace Piatos, itong mga pangalan na wala naman ho sa Philippine Statistics Authority, etc. At syempre narinig ho din natin yung mga corruption nga din ho, narinig ho natin yung statement ho ni Ramil Madriaga, 'di ba? Yung self-confessed alleged bagman ni VP Sara daw, di umano. Ayan ho, na nagdala daw ho ng milyones o pera dito sa mga kaalyado ni pamilya Duterte. At narinig din ho natin yung mga testimonya ho ni Senator Antonio Trillanes. Ayan ho. At syempre, nung sa mga nagdaang pagdinig, narinig ho natin yung SALN nga din ho, inilabas din ho ang SALN ng Vice Presidente. At doon nga ho nakita na wala hong nakalagay na cash, yung pera, naka-indicate doon sa kanyang SALN. At nilabas na rin ho nung AMLAC yung mga transaction ho ng kanyang bank accounts mula 2007 hanggang 2022 ng kanilang bank accounts na kanilang mag-asawa. Yun nga ho, sinasabi, naglabas-masok ang halagang 6 billion pesos. At yun nga ho, nandito na rin ho yung COA, nag-testify nga din ho na may mga disallowances ang Vice President. At ang pinakauli nga ho yung sa NBI, para naman ho doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ni dating Speaker Martin Romualdez. So yan ho, sa plenaryo, kailangan ho ng 1/3 na boto, 106 ho. Ibig sabihin ho niyan, 106 na boto nung miyembro ng mababang kapulungan para ho ma-impeach si VP Sara Duterte. So ang sinasabi ho ng mga nasa House Justice Committee, meron na daw ho silang nasa 200 boto. Ibig sabihin, overwhelming votes ho yan. At posible nga ho talaga na ma-impeach si VP Sara dito sa Lunes. So ayan ho, yung babantayan ho natin.
At titingnan ho natin yan sa Lunes. Pero ang dami nga rin hong sinasabi, syempre, na nag-accuse naman ho no, sa mga membro ng mababang kapulungan na meron daw hong nagagapangan nga daw ho. Syempre, may mga aligasyon ho ng pang-babribe ho dyan. At kung hindi naman ho sila ibabribe, ay yung sa proyekto ho nila, o di kaya naman ho, ito sinasabi ng mga ilang senador naman, ay binabantaan ho sila na ipapa-ombudsman sila kung hindi sila boboto dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. At syempre, tinanggi naman ho yan ng mga membro ng Kongreso at wala naman daw hong ganun nangyayaring gapangan at bilihan ho ng boto. Kaya makikita ho natin sa Lunes kasi isa-isa ho silang magsasalita Isa-isa silang magsasalita kung bakit ho naging ganun yung kanilang pagboto. At kung magkataon nga ho, makuha ng Kongreso yung 106 na kinakailangan ho nitong boto, ay ayan ho, may impeach ho si VP Sara Duterte dito sa House of Representatives. So tandaan ho natin, na-impeach na ho siya last year, no? O noong 2025, no? If I'm not mistaken, na-impeach na ho siya. Or 2024, nung huling dulo nga ho noong 2024, 2025, ay ayan ho, na-impeach na ho siya dyan. Kaya nga lang ho, nung pumunta sa Senado, ay in-archive ho yung articles of impeachment. So yan ho yung titingnan natin. Kapag ho nakakuha yung boto na impeach si VP Sara, 106 ang vote sa Monday, ay magtatransmit na ho yung articles of impeachment dito naman sa Senado. At yun nga ho, sinasabi, di ba, kapag sa Senado, kailangan yung trial mag-proceed forthwith. Kaya ayan ho, meron na rin ho tayong jurisprudence dyan sa forthwith kasi ho, pinaliwanag lang ho ng Korte Suprema mga 2 weeks ago, no? Ang ibig ho sabihin ng forthwith ay reasonable time, no? Reasonable period of time. At depende nga ho dun sa circumstances ng case. So hindi ho ibig sabihin na agad-agad pagkabigay ng articles of impeachment, kailangan sila mag-convene ng impeachment court ang Senado. Ay hindi naman ho ganun. Dapat ho reasonable period of time, sabi ho ng Korte Suprema, para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. So wala akong sinabi kung ilang number of days, etc. Pero dapat ho ay reasonable period, no? Hindi ho sobrang bilis, hindi rin naman ho sobrang tagal para ho sila ay makapag-convene as an impeachment court. Ngayon ho, kung si Senate President Tito Soto yung tatanungin, sinabi na ho niya na agad-agad silang magko-convene as an impeachment court. Pero may mga bali-balita din ho na yung mga senador nga ho na naka-align kay Vice President Duterte sa Duterte family ay nagtatangka daw ho na i-block itong pag-convene ng Senado as an impeachment court. So hindi ho natin siguro pa yung balita ho na yan kasi narinig-rinig lamang ho, di ba? Pero yun nga ho, may mga sinabi na ho, sina Senator Robin Padilla, sinabi ho nila talagang iba-block ho nila. At yun daw ho ang role nila, di ba, bilang minority. Ay titingnan ho natin yan kasi may mga coup attempts din ho, no, kay Senate President Tito Soto para ho siya ay palitan. Dahil nga ho dito sa mangyayari hong ito. So ang tanong ho natin, meron ho bang karapatan ang Senado, no, para hindi ho sila mag-convene sa impeachment court? Kung naibigay na sa kanila yung articles of impeachment ng House of Representatives, sila ho ba, meron ho ba silang karapatan para hindi mag-convene as an impeachment court? So kung titingnan ho natin ang konstitusyon natin ay wala hong ganun kasi ho dapat ho nakalagay trial shall proceed, di ba? Sabi nga ho forthwith. Dapat ho yung trial ay mag-proceed, no? At yung Senado ay mag-convene as an impeachment court. Sila ho ay tatayo ng bilang mga senator judges. So wala hong opsyon doon sa konstitusyon ho natin na agad-agad ay i-dismiss na agad o i-dismiss yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o dun sa kahit na sinong impeachable officer. So ang kailangan ho, sila ay mag-convene sa impeachment court at dapat syempre sila ho ay mag-decide based on the evidence. 'Di ba? Kailangan ho mag-conduct ng trial, no? Sa madaling salita, kailangan mag-conduct ho ng paglilitis o trial. Sila ho ay manunumpa bilang mga senator judges. Yung Senate President ho ang magiging presiding officer ho dyan. At yun nga ho, dapat meron hong paglilitis o trial para ho naman lumabas yung ebidensya. At dyan na ho natin makikita yung mga abogado nga ho, no, magabilang panig at yung mga membro ng House of Representatives bilang prosecutor dito ho sa kaso hong ito. Kaya ayan ho, magiging malaki ho yung magiging linggo natin next week dahil ito ho yung aabangan ho natin. So ano ho ba yung kailangan na boto, no? So 2/3 ho ng mga miyembro ng Senado, ng mga senador ang kailangan bumoto para humakonvict ang Vice President o di kaya naman ho ay ma-dismiss ang charges laban sa kanya.
So two-thirds para ho makonvict si Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin ho, kung 24 ho ang bilang nitong mga senador nga ho, ay two-thirds ho niyan ay 16. So kailangan ho 16 na boto para ho siya ay makonvict at ma-impeach ho bilang Vice President ng ating bansa. So ayan ho. Kaya titingnan ho natin yan, meron ho bang sapat na bilang para ho siya ay makonvict at ma-impeach nga ho. At ano nga ho yung kaparusahan sa impeachment? Unang-una ho, syempre matatanggal ho siya sa posisyon bilang Vice President ng ating bansa. Ang ikalawa naman ho ay yung perpetual disqualification from holding public office. Ayan ho. So ibig sabihin ho, hindi na ho siya maaaring tumakbo o humawak ng kahit tumakbo sa eleksyon at humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Crucial ho yan. Syempre, 2028 elections, nagdeklara na ho siya na siya ay tatakbo bilang presidente. Kaya ho, binabantayan ho itong impeachment kasi ho, kapag ho siya ay na-convict ho dito, ay hindi na ho siya maaaring tumakbo bilang presidente at humawak na iba pa hong posisyon sa gobyerno. Kaya ayan ho, titingnan ho natin sa Lunes kung ano talaga yung mangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. Ang magbobotohan ang plenaryo sa Lunes, May 11. At kung makakuha ho ng sapat na boto, itatransmit ho yung articles of impeachment sa Senado na kung saan dapat ho sila ay mag-convene as an impeachment court.